Hi guys, Downshift Casey here. Kasama pala si Downshift Vinci. Kakauwi lang namin from summer later ride. And now, I've decided na i-change ko na rin si Cassie kasi every time naman ganyan ginagawa ko before and after ang aming long ride is pag-change oil ng aking motorcycle. Yan, since si Cassie ang ginamit natin, change oil natin siya using Havalin Supermatic 40 fully synthetic from Caltex. Bago nga pala ako mag-change oil, pinainit ko muna yung makina ni Cassie ng mga 3 to 5 minutes. Ilang araw din kasi siya nakastock after ko siyang gamitin. Ang purpose nga pala guys ng pagpapainit ko ng makina is para lumabnaw yung oil at madali siyang madrain. After nyo mapainit ng 3 to 5 minutes, yan, pwede nyo nang i-change oil yung motorcycle nyo. Anyway, sa mga newbie pala na gusto din mag-change oil ng sariling motor nila, tuturuan ko na lang din kayo kung paano ang step by step na pag-change oil. So, nagpalit tayo ng container na sasalo kasi masyadong malaki yung planggana na meron sa akin. So, ready lang natin siya dyan. So, ito sa gagamitin natin is size 17. Yung available sa amin is ganito lang yung ano. Pero mas maganda kung ganito yung meron kayo na close yung nandito. Mas secure kasi yung ganito kaysa dito. At saka mas may puwersa kasi kapag ganito. Pag ganito. Oo. Iwas din bilog sa ating mga tornilyo. Uy. Yan na lahat yon. Hindi. So, once na tinanggal nyo na yung tornilyo, ito yung makikita nyo or magkakasabay na matatanggal. Hindi ingatan yung magmawala yan, guys. Oh. Mahal yan. Mapapansin nyo, konti lang yung oil na lumalabas. Para mas lumakas yan, kailangan natin i-loose itong lipstick para may hangin na pumasok and tuloy-tuloy yung pag-drain ng oil. So, tatanggalin na natin and makikita nyo tuloy-tuloy na yan. Oh, charan! It's a magic! Sigaruduhin lang natin na lahat yan is madrain. Yung iba ang ginagawa nila, in-overnight yung pag-drain. Yung iba naman, ginagamitan ng compressor para matanggal yung mga oils. Sinsula tayo nun. Mga ilang minutes, kapag tumigil na yung pagtulo niyan, pwede na yan masalina ng bagong oil. So yun guys, while waiting, ma-fully drain itong oil dito sa motor natin, umpisa natin linisin itong mga drain plugs, strainer, and itong spring. Kasi ito naman yung ikakabit natin doon sa loob. And mas better na malinis ito bago natin ibalik. Yung iba ginagamitan to ng mga degreaser, yung iba naman sabon tsaka tubig na lang. Pero since ako naman ayoko na i-risk yung ganun kasi syempre kailangan pa natin patuyuin ng maigi na siguraduhin walang tubig bago ibalik. Wala naman tirik na araw kasi kakaulan lang din. Kaya pupunasan na lang natin siya ng maigi. Lastly is etong strainer natin. So mahalaga to guys. Siguraduhin nyo na walang butas. So kapag ibabalik na natin siya, ganito yung itsura nila. Kakasunod-sunod niya na ganyan. Yan. Kita nyo yan? Yan. Ganyan lang naman position niya. Tapos ipapasok natin siya doon. Anyway guys, kung napapansin nyo tong block na to, rubber gasket. Minsan kasi, naiiwan siya doon. Minsan naman, natatanggal siya. Kasi natatanggal lang talaga siya. Kaya, siguraduhin nyo na nakakabit pa rin to dito bago nyo ipasok. Kasi may mga times na baka makaligtaan nyo, napasok nyo na siya, napalitan nyo na ng oil, nalagyan nyo na yung oil tatlat. Saka nyo palang mapapansin na nahalo pala sa used oil yun yung gasket. Kasi itim pa naman ang color nito. So, dito lang siya visible. Kaya you have to be very careful na lahat ng eto is kompleto. Anyway, share ko na lang din guys. Actually, this is my first time using Havalin oils kasi way back 2019 nung mga panahong or mga kasagsagang mahilig kami Downshift Vinci mag long ride, Havalin oil yung ginagamit ko kay RS150. So, during that ride, that experience, maganda naman yung feedback na bigay sa akin ng Havalin oil. Kaya ngayon, i-try natin siya kay Cassie naman, sa ating scooter. Tulo-tulo na lang naman siya. Babalik na natin ito. So, sobrang bilis naman. Sobrang dali lang naman ito. Ibalik. So, ganito lang posisyon. Ayan, ipasok lang natin. And, higpitan. Kasi hindi ko mahigpitan. Kala niyan, dali lang, no? So, maybe some of you tataka kung bakit ako nagpapakahirap sa ganito. Pwede ko naman dalhin sa labas, sa mekaniko, ganyan.
Actually guys, maganda din naman yung kahit pa paano meron kang idea sa mga ganitong bagay. Kasi not all the time, may bukas na shop. Tapos kapag kailangan natin or for emergency purposes, at least may idea tayo. Tapos familiarization na din yan sa mga lagate ng motorsiklo, di ba? Actually, di naman ako nag-umpisa sa ganito agad. Kaya bumibisita pa rin ako dati, nagkano pa rin ako sa mga mechanic shop. Pero, ino-observe ko yung ginagawa nila. Para kahit pa paano, alam ko na yung flow o kaya maganda din yung tulong ng YouTube, mga tutorials, papanood din sa YouTube, ganyan. Yun. Malaking tulong din yun. Ako namang ginagawa. Hoy! Ano bang ginagawa sa bahay? Sa 50 pesos, pero na pang gas. Cherries. Magpin tayo. Tama ba ipihit ko? Pakanan. Kung pilitin, baka bumilog yan. So guys, habang nag-i-struggle si Casey, baka pwede muna tayo magkwento, no? So alam nyo ba, nung nag-ride kami ng Samar, Aray ko. Kumuntik na ako ma-change oil. Dahil din sa hindi ng oil, pag-check ng oil. so baka nagtataka kayo kung saan kami nag-change oil. Ayan. Dito lang kami sa gilid ng kalsada. Tapos nag-uulan pa nga. Ayan, itong silong na lang namin sa itong puno ng Miracle fruit. Miracle fruit. Tree of miracle fruit. Pitan ko lang and patila tayo ng ante. Bigla lang talaga yung weather dito. Uulan. Kaninang umaga init. Tapos naglaba muna kami. Akala ko tuloy-tuloy na yung init. Ina mo ngayon, umulan. A few moments later. Since wala tayong imbudo, alam niyo na, improvise tayo. Kahit anong plastic pwede, basta pumulma siya sa inyong... Kasi yung pinanggalingan nito, hindi pala siya kasya. Kaya ginupit ko na lang. Pwede naman. Mag-improvise tayo. Anong problema yan? DIY. Hindi ko kaya. Kaya matigas. Lumito mo kasi ng nen. Nan ka na naman eh. Ako na, kaya ko na to. Yabang nito talaga. Anong kulay ng oil? It's red. So yan yung isang indication ng ng Havolin. Color red ang oil niya. And for closer look, come on. Charot. Saan ka rin pala clear yung pang mo, imbudo? Kaya nga eh. Para mas makita niyo. Oops. Anyway guys, sa nga pa rin sa struggle ko minsan kapag nasi-change oil ako kay Cassie, every time na pinubuhos ko na to or nagpupur na ako ng oil sa motor. Kasi, itong motorcycle na to, sa loob kasi nito is medyo maliit yung buta sa loob. So, kapag masyadong mabilis yung pagbuhos ko ng oil, nag-overflow siya, tapos tumataga siya. So, minsan naman yung ibang mekaniko ang ginagawa nila is pinapaslant nila to or pinapatumba nila to para tuloy-tuloy yung pagpasok ng oil sa loob. Ngayon, baka ganun paggawa ko kay Vinci, patulong ako sa kanya para mabilis yung pag-change oil ko or mabilis yung paglagay ko ng oil nito or unti-untiin ko na lang siya. Ganun lang yung magiging option nyo talaga. Dadahan-dahanin nyo or papatulong kayo na maslant ng onti itong motorcycle. Anyway, 800 ml lang yung oil na ginagamit sa like 150. Yes lang to. Oops! Slant na lang. Yan, so sisabutin tayo ng sham-sham. No choice tayo kundi magpatulong na tayo kay Vinci. So, tuloy-tuloy lang na pumasok sa loob ang ating oil. Before natin ipasok or ibalik tong dipstick, siguraduhin yung malinis at walang dumi or anything na debris dito. Kasi syempre, ito ipapasok nyo sa makina. Kung ano man ang nasa mga dumi na dito, papasok yun sa ating makina, which is harmful sa loob ng engine. So, since walang oil level indicator itong like 150, ang basehan natin ito is itong
lipstick. So after nyo mag-change oil, painitin nyo ng mga 3 to 5 minutes ang inyong motor para mag-circulate yung oil na bago. So after ko painitin yung motorcycle, i-check natin yung oil level kung nasa tama. Off na natin! Kunin natin yung flies. So buksan natin. Punasan mo muna. Tapos, So after nyo mapunasan, isok-sok na. ayan. Andyan. Ibig sabihin, since meron oil doon, nasa tamang level yung oil natin. And that's it. That's my quick change oil using Caltex Havoline Supermatic 40 fully synthetic kay Cassie. So, hintayin nyo na lang guys yung aking feedback after ko siya magamit sa aming rides. Thank you so much Caltex and ride strong. You'll know the drill. Ride safe. Peace out.